Oktubre 2015, sa isang malawak na bakuran sa Port of Manila kung saan naghihintay ang mga sasakyang iluluwas, isang di kapani-paniwalang bagay ang natuklasan. Isang luma at puting 2004 model na Toyota Vios na malapit ng isakay sa isang container van patungong Timog Silangang Asya ang nakatakdang sumailalim sa huling inspeksyon. Ito'y isang taxi na halatang laspag na sa serbisyo. Nang dumaan ito sa X-ray scanner, biglang natigilan ang kamay ng isang opisyal ng Bureau of Customs, BOC. Sa ilalim ng trunk, sa espasyong para sa reserbang gulong, may lumitaw na isang hugis na hindi dapat naroroon. Isang bilugang bungo, mga kurbadang tila tadyang, mga buto ng binti na nakatupi at sa tabi nito isang parisukat na bagay. Nang buksan ng mga investigador ang trunk, naselyado ng welding gamit ang isang cutting tool, tumambad sa kanila ang isang kalansay na nakabaluktot na parang sanggol sa sinapupunan. Sa tabi nito, may isang itim na attache case na puno ng mga dolyar na inamag na. Ang kalansay ay pag-aari ni Elena Santos, isang babaeng taxi driver na nawala 11 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 11 taon, nanatili siya sa trunk ng sarili niyang taxi. Nang mawala si Elena Santos, mabilis na isinara ang kaso dahil sa testimonya ng isang kasamahan niyang taxi driver na kusang loob na pumunta sa pulisya. Nakatagpo po siya ng isang bag na puno ng pera at tumakas na, sabi nito. Mula noon, ang asawa at anak ni Elena ay namuhay, dala ang kahihiyan, ang pagiging pamilya ng isang babaeng pinili ang pera kaysa sa kanila. Ngunit nang muling buksan ang investigasyon, sunod-sunod na lumabas ang mga kahina-hinalang detalye. Ang taunang rehistro, LTO registration ng sasakyan ni Elena ay patuloy na binabayaran sa loob ng 11 taon mula sa account ng ibang tao, ni isang beses ay hindi ito pumalya. At ang attache case na naglalaman ng katumbas ng humigit kumulang 50 milyong piso sa dolyar ay napag-alamang mga peking pera na walang halaga. Bakit siya ikinulong sa trunk ng sasakyan kasama ng mga peking dolyar? Si Elena Santos, na binansagang reyna ng bukang liwayway dahil sa pagiging pinakamaagang pumapasada at pinakahuling umuuwi, ay isang masipag na self-employed driver. Gagawin niya ang lahat para mapag-aral sa kolehiyo ang kanyang anak kahit pa magpuyat sa kalsada. Ngayon, magsisimula na ang kanyang kwento. Oktubre 11, 2015, Sabado, Port of Manila, Tondo. Daan-daang second-hand na sasakyan ang nakapila, naghihintay na isakay sa mga container van. Abala ang lahat sa trabaho. Nagkataon na ang linggong iyon ay kasagsagan ng special operation na inutos ng BOC laban sa pagpupuslit ng mga nakaw na sasakyan. Vehicle number 47, pasok! Sigaw ng isang foreman sa kanyang radyo. Isang puting sedan ang dahan-dahang pumasok sa harap ng mobile X-ray vehicle scanner. Isang 2004 Toyota Vios, puti, LPG-powered. Kalat na ang kalawang sa katawan at may mga bakbak na pintura sa ilalim ng bumper. Si David Reyes, isang veteranong opisyal ng BOC na 20 taon nang nag-iinspeksyon ng mga kargamento, ay nakaupo sa harap ng monitor. Sa screen, dumadaloy ang itim at puting imahe ng loob ng sasakyan, mula sa makina, sa loob ng cabin, hanggang sa tangke ng gasolina sa ilalim ng upuan sa likod. Pagdating sa ilalim ng trunk, sa espasyo ng reserbang gulong, biglang napahinto si David. May kakaiba sa imaheng nakikita niya. Isang parisukat na bagay, at sa tabi nito, isang hugis na tila nakalubog. Inilapit ni David ang kanyang upuan at pinalaki ang imahe. Ano to? Bulong niya habang inaalis ang salamin. Pinunasan niya ang alikabok sa lente gamit ang manggas ng kanyang uniforme at isinuot itong muli. Nang muli niyang silipin ang screen, nanigas ang kanyang mga labi.
Isang bilugang bungo, mga kurbadang tila tadyang at mahahabang buto ng binti na nakatupi. Tao ito. Tigil lahat ng trabaho, i-hold ang vehicle. 47. Halos mapasigaw si David habang mabilis na tumatayo. Tumahimik ang buong lugar. Agad na tumawag si David sa tanggapan ng BOC at sa Philippine National Police, PNP. Wala pang isang oras, dumating na ang mga sasakyan ng PNP Scene of the Crime Operations, SOCO. Pinalibutan ng mga investigador ang puting Vios. Sinubukan nilang buksan ang trunk pero hindi ito matinag. May malinaw na bakas ng tinunaw na metal sa paligid ng lock. May isang taong nag-welding para tuluyang isara ito. Kumuha kayo ng cutting disc. Utos ng hepe ng SOCO habang nagsusuot ng guwantes. Nang bumao ng cutting disc sa bakal, kumalat ang amoy ng nasusunog na metal. Pagangat ng naputol na bahagi, sabay-sabay na napatalikod ang ilang investigador. Isang kalansay, nakabaluktot na parang sanggol. Sa tabi nito, isang itim na attache case na bitak-bitak na ang balat dahil sa kalumaan. Mula sa siwang ng zipper, may nakausling mga papel na inamag na. Maingat na kinuha ng isang SOCO personnel gamit ang tiani ang isang bungkus ng papel, mga $100 bill. Kahit kupas at amag na, bawat bungkus ay mahigpit na nakatali. Sa bigat at dami nito, tinatayang aabot sa $1 milyong, halos 50 milyong piso. Sinuri ni David ang mga detalye ng sasakyan sa sistema. Napahinto ang kanyang mata sa isang linya. May-ari, Elena Santos. Address, Quezon City. Status, missing since October 2004. Basa ni David habang nakaturo sa monitor. Hindi kailanman nakansela ang rehistro, walang pagbabago ng pagmamay-ari. Dahil hindi sumailalim sa taunang inspeksyon sa loob ng 11 taon, paulit-ulit na pinadalhan ng LTO ng notice ang may-ari at nakalista na ito para sa alarm status. Ngunit may isang kakatwang bagay. Sa tuwing may penalty na ipinapataw, may isang taong laging nagbabayad nito ng walang palya. Dahil dito, nanatiling aktibo ang rehistro ng sasakyan sa loob ng 11 taon at 2 linggo lang ang nakalipas. Inilipat ang pagmamay-ari nito sa isang broker na nagngangalang Freddie Lim para sa export. Hiniling ni David sa mga pulis na suriin ang pangalang Elena Santos sa database ng mga nawawalang tao. Lumabas ang isang record. Noong gabi ng Oktubre 23, 2004, ang kanyang asawang si Miguel Santos ang nag-report na hindi na umuwi si Elena mula sa pamamasada. Nakatala rin ang testimonya ng isang kasamahan sa garahe, si Ramon Moncruz. Sabi po ni Elena, nakapulot siya ng bag na puno ng pera at excited na siyang umalis ng bansa. Dahil sa testimonya na ito, itinuring ng pulisya na simpleng kaso ito ng pag-abandona sa pamilya at isinara ang investigasyon pagkatapos ng 3 buwan. Sinimulan ni David na balikan ang proseso ng pag-export. Ang nagbenta ng sasakyan kay Freddie Lim sa halagang 15,000 ay si Paulo Cruz, 21 anyos, anak ni Ramon Cruz. Ang deed of sale at iba pang dokumento na may pirma ni Elena Santos ay nagpakita ng senyales ng pamemeke. Ipinatawag ni David sina Paulo Cruz at Freddie Lim sa opisina ng BOC para sa interogasyon. Nakaupo si Paulo sa isang bakal na upuan, nakayuko at nakapatong ang mga kamay sa kanyang tuhod. Alam ko lang po na may lumang sasakyan si Itay sa isang bodega sa Bulacan. Gipit ako sa pera kaya kinuha ko at ibinenta, sabi ni Paulo nang hindi nagaangat ng tingin. Naka-weld ang trunk, hindi ba? Hindi ka ba nagtaka? Tanong ni David. Sabi po ng broker, okay lang daw yun kung pang-export. Hindi ko po talaga alam kung ano ang laman, sagot ni Paulo. Paano ang mga dokumento? Ang deed of sale na may pangalan ni Elena Santos, sino ang gumawa nito? Sabi po ni Mr. Lim. Siya na raw ang bahala. Unti-unting humina ang boses ni Paulo.
Dumating ang resulta ng pagsusuri sa kalansay mula sa PNP Crime Laboratory. Ang dental records ay tumugma sa dental chart ni Elena Santos noong 2004. Mayroon ding bakas ng depressed skull fracture sa likod ng bungo na dulot ng pagpalo ng isang matigas na bagay. Hindi ito simpleng pagkawala. Bumuo ng Special Investigation Team ang PNP CIDG. Nang gabing iyon, sa morgue ng PNP, tumatakbong dumating si Isabel Isa Santos, ang anak ni Elena. Nakasuot pa siya ng uniforme ng NARS na pinatungan ng isang itim na jacket na hindi pa naisasara ng maayos. Natigilan siya sa harap ng pinto ng morgue. Sa loob, nakikita niya ang isang kalansay na natatakpan ng puting tela. Dahan-dahan siyang pumasok at lumuhod sa harap nito. Napasubsob siya sa sahig, hindi makagalaw. "Mama," paus niyang sabi, "sa loob ng 11 taon, inisip ko na iniwan mo kami dahil sa pera." Nanginginig ang mga balikat ni Isa habang umiiyak. Gabi-gabi, dinarasal ko na sana hindi totoo yon. Tanging ang kanyang paghagulgol ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Sa opisina ng CIDG, inilatag ni Detective Inspector Benji Aguilar, ang hepe ng Special Investigation Team, ang report mula sa BOC. Nakasulat doon ang lahat. Ang proseso ng pag-export, ang mga testimonya ni na Paulo Cruz at Freddy Lim, at ang mga peking dokumento. Matagal na tinitigan ni Aguilar ang litrato ng mga peking dolyar bago dinampot ang telepono. PNP Crime Lab, si Inspector Aguilar, to ng CIDG. Kailangan ko ng mabilis na pagsusuri sa mga peking dolyar na yan. Pagkababa ng telepono, binuklat niya ang huling pahina ng report. Nahagip ng kanyang mata ang isang detalye mula sa police record ng 2004. Saksi, Ramon Cruz, kasamahan sa garahe. Huling nakausap ng biktima sa telepono noong gabi ng pagkawala. Kumuha si Aguilar ng pulang ballpen at ginuhitan ito. "Officer Reyes," sabi niya kay David, "kayo na ang bahala sa kaso ng pamemeke ng dokumento sa BOC. Kami na ang hahawak sa investigasyon dito." Tumango si David. Humarap si Aguilar sa kanyang computer at nag-type ng isang pangalan, Leo Vargas. Siya ang investigador na humawak sa kaso ni Elena Santos noong 2004. Nagretiro noong 2010. Isinulat ni Aguilar ang contact information ni Vargas sa isang piraso ng papel. Kailangan nating balikan ang gabing iyon. 11 taon na ang nakalipas, bulong niya sa sarili. Oktubre 20, 2015, Novaliches, Quezon City. Sa dulo ng isang makipot na iskinita, nakatayo ang isang lumang bahay. Kumatok si Inspector Aguilar. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-gray na t-shirt at shorts. Si Leo Vargas, 65 anyos na. 5 taon na siyang retirado at malayo na ang itsura sa dati alertong investigador. Retired Major Vargas. "Ako po si Inspector Aguilar ng CIDG," sabi ni Aguilar sabay abot ng kanyang ID. "Taga-crime ka pa? Alam ko na kung bakit ka nandito," sabi ni Vargas at pinapasok siya. Nakalapag sa mesa ang isang diaryo. Nakasulat sa headline, "Kalansay natagpuan sa loob ng taxi sa pier." Tinupi ito ni Vargas at isinantabi. "Tungkol po sa kaso ni Elena Santos," diretsahang sabi ni Aguilar. "Alam ko, nakita ko sa balita," sagot ni Vargas habang nakatingin sa kanyang tasa ng kape. "Gusto kong malaman ang sitwasyon noong 2004. Bakit po ito isinara bilang kaso ng pag-abandona?" Matagal na natahimik si Vargas bago nagsalita. Noong panahong iyon, may sunod-sunod na kaso ng akyat bahay sa distrito namin. Lahat ng tauhan doon nakatutok. Ako lang mag-isa ang humawak sa kaso ni Elena. Nagpatuloy siya, tapos bigla na lang dumating sa presinto ang isang kasamahan daw niya, si Ramon Cruz. Kusang loob po siyang pumunta. Oo. Umupo siya at sinabing, "Si Elena po, nakapulot ng bag na puno ng pera at excited nang umalis ng bansa." Detalyado at consistent ang kuwento niya.
Kumuha si Vargas ng isang lumang notebook mula sa drawer. Luma na ang takip at halos mabasa na ang sulat sa loob. Pero may isa pa siyang sinabi, sabi ni Vargas, sabay turo sa isang pahina ng notebook. May isang kasamahan daw nila sa garahe, si Andres Garcia, na laging bumubuntot kay Elena. Sinabi niya na dapat imbestigahan din namin yon. At totoo nga, kinumpirma ng iba na may stalker si Elena. Si Ramon po ang unang nagsabi tungkol sa stalker? Tanong ni Aguilar na napahinto sa pagsusulat. Aw, malinaw dito, sabi ni Vargas, tinuturo ang sulat kamay sa notebook. Ramon Cruz, kusang loob na nagbigay ng impormasyon tungkol kay Andres Garcia. Naningkit ang mga mata ni Aguilar. Sinuri niyo po ba ang call records? Oo. Si Elena ang tumawag kay Ramon noong gabi ng pagkawala niya, 10:04:47 p.m. Tumagal ng 3 minuto at 31 segundo ang tawag. Pero ang sabi ni Ramon, nagkita sila sa garahe bandang AM at doon ipinakita sa kanya ang bag ng pera. Hindi nagtutugma ang oras. Bakit hindi niyo po iyon inusisa? 3 kaso ng pagkawala ang hawak ko noon. Mag-isa lang ako, kinapos ako sa tao. Humina ang boses ni Vargas. Nalaman niyo po ba na ang rehistro ng sasakyan ni Elena ay binabayaran mula sa account ng ibang tao? Hindi. Kahit yung simpleng bagay na yan, hindi ko nagawa. Napahilamos si Vargas sa kanyang mukha. Tumayo si Aguilar. Hihiramin ko po muna itong notebook, Major. Kunin mo. Lahat ng kasalanan ko sa loob ng 11 taon, nandyan sa loob niyan. Hinatid ni Vargas si Aguilar hanggang sa pinto. Nang hapong iyon, pinuntahan ng team ni Aguilar ang taxi garage sa Quezon City. Nakipag-usap sila kay Mang Lando, isang retiradong taxi driver. Noong gabing yon, nakita ko si Elena na pumasok dito sa garahe pero balisa siya. Maputla ang mukha niya at panay ang silip sa likod ng upuan ng pasahero. May nakita po ba kayo sa likod? Tanong ni Aguilar. Madilim pero parang may itim na bag doon na hindi naman karaniwang nandoon. Pagkatapos, tinawagan niya si Ramon, tapos umalis ulit siya agad. Sunod na tinawag ng mga investigador ang asawa ni Elena, si Miguel Santos. Naka-wheelchair na ito at putol na ang isang paa. Kayo po ba, si Miguel? Tanong ni Aguilar. Opo, ang asawa ko na ba yang nakita sa Maynila? Opo, nagtugma ang dental records. Nanginginig ang panga ni Miguel. Noong gabi ng Oktubre 22, 2004, ano po ang nangyari sa bahay ninyo? Ilang araw na kaming nag-aaway tungkol sa tuition ng anak namin, si Isa. Nagkasagutan na naman kami noong gabing yon at padabog siyang umalis. Yon na pala ang huli. Bakit po kinabukasan pa ng hapon kayo nag-report na nawawala siya? Sanay na po ako na minsan, isang araw siyang hindi umuuwi. Akala ko, nag-overnight lang sa pamamasada at umidlip kung saan. Naglabas si Aguilar ng isang folder. Mr. Santos, pagkatapos ninyong i-report na nawawala ang asawa ninyo, sinearch ninyo online ang tungkol sa life insurance niya. Tama po ba? Nabitiwan ni Miguel ang baso ng tubig. Ginawa ko po yun dahil kung totoo ngang tumakas siya, baka sakaling makuha namin ang insurance para sa pag-aaral ni Isa. Baon kami sa utang noon. Hindi sumagot si Aguilar. Tinitigan lang niya si Miguel. Paglabas ng silid, sinalubong siya ng isang tauhan. Inspector, nakuha na natin ang huling LPG refueling record ni Elena, 10:15 p.m. sa isang gas station malapit sa Ayala Avenue, Makati. May convenience store sa tabi noon, pero sarado na ngayon. Nahanap namin ang part-time na empleyado noon, si Carla Mendoza. Kausapin natin siya agad, sabi ni Aguilar. Makalipas ang 2 araw, sa isang coffee shop, kinausap nila si Carla Mendoza. Noong gabing yon, umuulan. Mga bandang 10 p.m., may isang taxi na nakaparada sa labas ng 7-Eleven. Yung babaeng driver, pabalik-balik habang may kausap sa telepono. Mukha siyang natataranta. Anong itsura niya?
Para siyang desperadong humihingi ng tulong, paulit-ulit na yumuyo ko habang nakikipag-usap. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa taxi pero matagal bago umalis. Panay ang lingon niya sa upuan sa likod. May nagsabi po ba kayo nito sa pulis noong 2004? Wala pong nagtanong sa akin. Minsan, iniisip ko kung kinausap ko lang sana siya noon. Pag-alis sa coffee shop, sinabi ni Aguilar, malinaw na ang huling mga sandali niya. Pagkababa ng pasahero sa Makati, nakita niya ang bag. Natakot siya. Sa harap ng convenience store, nag-isip siya bago tuluyang tawagan si Ramon. Pero Inspector, sabi ng tauhan niya, ang testimonya ni Ramon noong 2004, 1 a.m. daw sila nagkita sa garahe. Ang tawag ni Elena, 10:47 p.m. at nasa Makati siya. Hindi tugma ang oras at lugar. Tumingin si Aguilar sa malayo. 3 ang anggulo. Si Ramon Cruz na hindi maipaliwanag ang oras ng tawag. Ang asawang si Miguel na sini-arch ang insurance at ang misteryosong itim na bag sa likod ng taxi. Kailangan nating makausap ulit si Ramon. Bukas, pupunta tayo sa Tondo. Oktubre 24, 2015. Tondo, Manila. Sa isang lumang apartment building, umakyat sina Inspector Aguilar sa unang palapag. Kumatok sila. Ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Ramon Cruz, 57 anyos, ay mukhang mas matanda pa sa kanyang edad. Butot balat at ang suot na t-shirt ay halos malaglag na sa kanyang balikat. PNP CIDG po. Kayo po ba si Ramon Cruz? Tanong ni Aguilar. Nanigas si Ramon ng isang segundo bago ngumiti at binuksan ng maluwag ang pinto. Tuloy po kayo. Walang laman ang kwarto kundi isang natutuping mesa at isang kutsyon sa sahig. Tungkol po ito sa sasakyang natagpuan sa pier, ang 2004 Toyota Vios na nakapangalan kay Elena Santos. Naaalala niyo po ba? Opo, napanood ko sa balita. Kalmadong sagot ni Ramon. Totoo pa rin po ba ang testimonya ninyo noong 2004? Na sinabi ni Elena na tatakas siya dala ang malaking pera. Opo, ganoon nga po ang sinabi niya nang magkita kami sa garahe. Hindi agad sumagot si Aguilar. Dahan-dahan niyang binuklat ang folder sa mesa. Mr. Cruz, may itatanong lang ako. Ang sasakyan ni Elena hindi nakansela ang rehistro. Ngunit ang taunang bayarin sa LTO at ang insurance nito ay binayaran mula Nobyembre 2004 hanggang Setyembre ng taong ito. 11 taon, walang palya. Inilabas ni Aguilar ang isang printout at bawat penalty binabayaran din. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Ramon. Ang account kung saan kinuha ang bayad ay natukoy na namin. Itinuro ni Aguilar ang printout. Ang land bank account ninyo, Mr. Cruz. Ah, yun po ba? Sabi ni Ramon, sa wakas ay nag-angat ng tingin. Naiwan lang po kasi yung sasakyan ng kasama ko. Naisip ko, baka magkaproblema si Elena kapag bumalik siya kaya ako na ang nagbayad. Sa loob ng 11 taon, dahil inaasahan ninyong babalik siya? Opo, sagot ni Ramon. Nakatingin ng diretso sa mata ni Aguilar. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Binuklat ni Aguilar ang isa pang pahina. Noong Nobyembre 2004, umupa kayo ng isang bodega sa San Jose del Monte, Bulacan sa halagang ₱2,000 kada buwan. Nakapangalan sa inyo. Sa loob ng 11 taon, hindi nyo rin ito isinara at buwan-buwan kayong nagbabayad. Hindi sumagot si Ramon. Ang mga kamay niya sa tuhod ay kumukuyom. Ang upa sa bodega sa loob ng 11 taon, kasama ang rehistro at insurance ng sasakyan ni Elena, ay aabot sa halos ₱400,000. Isang construction worker na kumikita lang ng sapat, gumastos ng greyanding 400 para sa lumang taxi ng isang nawawalang kasamahan. Bakit po? Mabait po kasi akong kaibigan, maikling sagot ni Ramon. Hindi na nagtanong pa si Aguilar. Tumayo siya. Babalik po kami. Pagkasara ng pinto, nanginginig ang kamay ni Ramon. Sa sasakyan, tinanong ni Aguilar ang kanyang tauhan tungkol sa asawa ni Elena, Inspektor.
Kumpirmado na po ang alibi ni Miguel Santos. May CCTV footage na nagpapakitang umuwi siya sa bahay nila noong gabi ng krimen at hindi na lumabas. Tanggalin na natin siya sa listahan, sabi ni Aguilar. Inspektor, may isa pa po, sabi ng tauhan niya. Ipinapakita ang isang tablet. Sinuri po namin ang refueling pattern ni Elena. Tuwing Martes at Huwebes ng gabi, bandang 11 p.m., lagi siyang nagpapakarga sa isang partikular na lugar sa harap ng isang office building sa Makati. Masyadong regular para sa ordinaryong pamamasada. Anong mayroon sa building na yon? Noong 2004, may isang maliit na trading company doon, ang Global Trading. Nagsara noong 2005. Ang may-ari, si Ricky De Leon, ay umalis ng bansa noong 2005 at hindi na bumalik. Pinaghihinalaang nasa Pilipinas pa rin siya, pero nagtatago. Kinagabihan, dumating sa opisina ng CIDG si Isabel, ang anak ni Elena. May dala siyang isang lumang notebook. Nakita ko po ito sa lumang aparador ni Mama. Kinuha ito ni Aguilar. Sa huling entry na may petsang Oktubre 2004, nakasulat, Makati na naman, laging may dalang bag yung taong yon. Sabi niya, huwag akong magtatanong. Kinakabahan ako, pero kailangan ko para sa tuition ni Isa. 1 buwan na lang, titigilan ko na to. Inspector, nanginginig ang boses ni Isa. Dahil po ba sa tuition ko kaya napahamak si Mama? Hindi direktang sumagot si Aguilar. Mahalagang ebidensya po ito, Miss Santos. Gagamitin namin sa investigasyon. Tumayo si Aguilar sa harap ng whiteboard sa kanyang opisina. Nakalista ang mga pangalan: Elena Santos, Ramon Cruz, Miguel Santos, Ricardo De Leon. Suriin ninyo ang lahat ng kaso ng counterfeit money sa Makati noong 2004, utos niya. At isa pa, alamin ninyo kung may alam si Ramon tungkol sa sideline na ito ni Elena sa Makati. Nobyembre 2, 2015, PNP-CIDG. Dumating ang resulta mula sa crime lab. Ang mga dolyar sa attaché case ay mga dekalidad na peking pera. Halos hindi mapag-iba sa tunay sa unang tingin, pero lahat ng serial number ay tumugma sa listahan ng mga peking pera mula sa isang malaking operasyon na tinawag na Oplan Black Dollar, isang joint operation ng Pilipinas at US noong 2004. Walang halaga ang mga ito. Isang joint investigation team ang binuo kasama ang BOC. Si Officer David Reyes ang itinalaga mula sa Customs. Sa whiteboard ng team, 2 linya ang iginuhit. Sa kaliwa, ang linya ni Aguilar. Elena Santos, kalansay sa trunk, welding, Ramon Cruz. Sa kanan, ang linya ni David. Peking dolyar, Oplan Black Dollar, Global Trading, Makati. Nagtagpo ang 2 linya sa pangalang Ramon Cruz na may tandang pananong. Nakuha ni David ang isang lumang record. Noong gabi ng Oktubre 12, 2004, nagkaroon ng biglaang checkpoint sa Makati laban sa isang sindikato ng peking pera. Isang courier ang tumakas sakay ng taxi, pero nang makita ang checkpoint, nataranta ito at bumaba, naiiwan ang bag. Kaya pala, sabi ni Aguilar, ang huling pasahero ni Elena ay ang courier. Akala niya, totoong pera ang laman ng bag. Natakot siyang pumunta sa pulis mag-isa, kaya tinawagan niya ang taong pinagkakatiwalaan niya. Itinuro ni Aguilar ang pangalan ni Ramon Cruz. Pero kung inakala ni Ramon na totoong pera yon, dapat ginamit niya. Imbestigahan ninyo ang financial records ni Ramon mula Nobyembre hanggang Disyembre, Dasino 4, utos niya. Kinahapunan, may isang sobreng walang pangalan nang nagpadala ang dumating sa mesa ni David. Sa loob, isang papel na may pangalan at address ng isang lumang money changer sa Ermita at isang maikling mensahe, November 2004. Isang Pilipinong lalaki ang nagtangkang magpapalit ng isang bungkus na $100 bills. Pinalis ko. Pinuntahan ni David ang money changer, si Mr. Chen. 30 taon na ako sa negosyong ito. Sa hipo pa lang, alam ko na, sabi ni Mr. Chen.
Noong 2004, may isang lalaking dumating, mga 40s ang edad. Pero yung papel ng dolyar, masyadong makinis. Ginamitan ko ng UV light, iba ang ilaw. Sinabi kong peke at itatawag ko sa pulis. Nagmamadali siyang umalis, dala ang pera. Ipinakita ni David ang litrato ni Ramon Cruz noong 2004. Siya po ba? Matagal na, pero kamukhang-kamukha niya ang tindig at porma. Samantala, natuklasan ng team ni Aguilar na walang malaking transaksyon sa bank account ni Ramon noong 2004 ni Cinco. Wala siyang ginastos. Sa pulong ng team, isinulat ni David sa whiteboard. Pagtangkang magpapalit na bigo, nalaman na peke ang pera, kaya pala hindi niya ginastos. Dahil hindi niya magastos, sabi ni David, tumayo si Aguilar sa harap ng whiteboard. Kinuha niya ang pulang marker at binura ang tandang pananong sa tabi ng pangalan ni Ramon Cruz. Buo na ang kuwento. Nakita ni Elena ang bag ng pekeng pera, natakot at humingi ng tulong kay Ramon. Inakala ni Ramon na 50 milyong piso ang hawak niya at pinatay si Elena. Pero nang malaman niyang peke pala, itinago niya ang taxi kasama ang bangkay sa loob ng 11 taon. Ang problema, puro circumstantial evidence pa lang. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Biglang nagsalita si David. Inspektor, nahanap na namin si Ricardo de Leon. Nasa probinsya siya, pwede tayong mag-video call. Makalipas ang 2 araw, sa monitor, lumitaw ang mukha ni Ricardo de Leon. Inamin niya ang lahat. Oo, kilala ko si Elena. Siya ang suki naming driver, tagahatid ng mga courier namin. Pero wala siyang alam sa laman ng mga bag. Noong gabing iyon, nagpanik ang isang tauhan ko sa checkpoint at iniwan ang bag sa taxi niya. Yun lang ang alam ko. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Aguilar. Hindi kriminal si Elena. Kailangan lang niya ng pera para sa anak niya. Humarap siya sa kanyang team. Kailangan nating makuha ang physical evidence. Ipadala ang mga welding residue mula sa Bulacan at sa trunk para sa masusing pagsusuri. Nobyembre 10, 2015, San Jose del Monte, Bulacan. Pinasok ng soko ang bodega. Makapal ang alikabok sa sahig. May bakas ng gulong na hindi nagalaw sa loob ng mahabang panahon. Sa isang sulok, nakita nila ang mga maliliit na piraso ng tinunaw na metal ebidensya ng welding. Inspector, sabi ng isang tauhan kay Aguilar, lumabas sa record na si Ramon Cruz ay nagtrabaho bilang welder sa isang machine shop sa Caloocan mula 1997 hanggang 2002. Kung magtugma ang chemical na komposisyon ng mga residue na ito sa ginamit sa trunk, direktang maiuugnay natin si Ramon sa krimen, sabi ni Aguilar. Nobyembre 12, 2015, PNP, CIDG. Dinala ulit si Ramon Cruz para sa interogasyon. Mas lalo siyang pumayat. Mr. Cruz, bago ka naging taxi driver, welder ka, tama? Opo. Nakahanap kami ng welding residue sa bodega sa Bulacan. Ang trunk ng taxi ni Elena, selyado ng welding. Nag-angat ng tingin si Ramon. Hindi po ako ang nag-weld niyan. Pagkaalis ni Elena, itinago ko lang yung sasakyan sa bodega para hindi manakaw o masira. At binayaran niyo ang rehistro at upa sa loob ng 11 taon dahil sa kabutihan ng loob. Opo. Biglang bumukas ang pinto. Inspector, excuse me po. Lumabas si Aguilar. Si Mrs. Garcia po, asawa ni Andres Garcia, kusang loob na pumunta rito. Sinabi niya na inamin daw ng asawa niya bago ito namatay sa cancer noong 2010 na sinundan niya si Elena noong gabi ng pagkawala nito. Sandaling nagkaroon ng debate sa team. Paano kung si Garcia ang pumatay at si Ramon ang tumulong magtago? Tumayo si Aguilar sa harap ng whiteboard. 2 bagay. Una, ang isang taong may kakayahang mag-weld ng trunk at magbayad ng lahat para maitago ito sa loob ng 11 taon. Si Ramon yun, hindi si Garcia. Ikalawa, itinuro niya ang lumang notebook ni Vargas. Sino ang unang nagturo kay Garcia sa pulis noong 2004? Si Ramon Cruz. Ginawa niya
Yun para iligaw ang investigasyon. I-verify ang alibi ni Garcia noong gabing yon, utos ni Aguilar. Makalipas ang 2 oras, lumabas ang resulta. May record na nagpakarga ng LPG si Garcia sa Parañaque noong mga oras ng krimen, malayo sa Makati. Pabilisin ninyo ang resulta ng forensic test sa welding residue, sabi ni Aguilar. Pagbalik niya sa interrogation room, wala na si Ramon. Dahil voluntaryo lang siyang inimbitahan, malaya siyang umalis. Kinabukasan, tumakbo ang isang tauhan papalapit kay Aguilar. Inspektor, wala na po si Ramon sa bahay niya sa Tondo. Patay ang cellphone. Huling tawag sa anak niyang si Paulo. Dinala si Paulo sa CIDG. Ano ang sinabi ng tatay mo? Tanong ni Aguilar. Hindi ko po masyadong narinig pero binulong niya. Sana umabot hanggang 2024. Pero nagbago ang batas noong 2010. Tapos na ang lahat. Sabi niya, aalis na siya. Mabilis na nag-search ang isang tauhan sa tablet. Inspector, noong 2004, ang prescription period para sa murder ay 20 taon, 2004 plus 20, 2024. Yon ang inaasahan ni Ramon. Pero noong 2010, naipasa ang isang batas na nag-aalis sa prescription period para sa mga heinous crime tulad ng murder. Ang nag-iisang pag-asa niya, biglang nawala, sabi ni Aguilar. Maglabas kayo ng nationwide manhunt, baka magtangkang magpakamatay. I-alert ang Coast Guard. Nobyembre 13, 2015, madaling araw, Nasugbu, Batangas. Sa dulo ng isang mabatong dalampasigan, may isang taong nakaupo. Nakita siya ng mga tauhan ng Coast Guard na nagpapatrolya. Hoy! Delikado diyan! Umakyat ka! Sigaw nila. Walang sagot. Nang lapitan nila, si Ramon Cruz pala, nakayakap sa kanyang mga tuhod at nakatingin sa dagat. Nanginginig sa ginaw, blanko ang mga mata. Nang hawakan nila para itayo, bumagsak ito. Walang anumang paglaban, dinala siya at ibinigay sa CIDG. Nang umagang iyon, dumating ang resulta mula sa crime lab. Ang chemical na komposisyon ng metal mula sa trunk at mula sa bodega ay magkatugma mula sa iisang brand at manufacturing batch ng welding rod. Ang partikular na batch na iyon ay na-distribute lamang sa 7 lugar sa buong bansa at isa na doon ang dating pinagtatrabahuhan ni Ramon sa Caloocan. Lahat ay nagtugma, sabi ni Aguilar. Ihanda ang interrogation room. 2:00 ng hapon. Nakaupo si Ramon balot ng kumot. Sa harap niya, inilatag ni Aguilar ang 5 dokumento. Ang forensic report, ang employment record niya bilang welder, ang 11TC taong lease contract ng bodega, ang 11C taong record ng pagbabayad sa LTO at ang testimonya ni Mr. Chen. Lahat ng ito, iisang tao lang ang itinuturo, mahinahong sabi ni Aguilar. Hindi po ako ang gumawa niyan, sagot ni Ramon. Ipinatago lang sa akin ni Elena ang bag, tapos umalis na siya. Hindi sumagot si Aguilar, binago niya ang usapan. Mr. Cruz, noong 2004, baon ka sa utang sa sugal, tama? Halos sa 350,000. Bakit ang isang taong nakakuha ng 50 milyong piso ay hindi man lang binayaran ang 350,000 na utang? Natahimik si Ramon. Sa halip, gumastos ka ng 400,000 para itago ang isang sikretong walang halaga, sabi ni Aguilar. Inaasahan mo na matatapos ang lahat sa 2024, pero nagbago ang batas noong 2010. Ang 2024 na hinihintay mo, hindi darating. At ang sikretong iningatan mo ng 11 taon, ibinenta ng sarili mong anak sa halagang 15,000. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Ramon. Binalot niya ang kanyang mukha ng mga palad. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Si Elena po, siya ang unang nagtangkang solohin ng pera. Ayaw niya akong bigyan kahit 5. Aksidente lang po ang nangyari. Inilabas ni Aguilar ang autopsy report. Ang bali sa bungo ni Elena ay dulot ng hindi bababa sa 2 malakas na palo.
Ibig sabihin, kahit nakahandusay na siya, pinalo pa rin siya. Aksidente ba yon? Nanginginig ang mga labi ni Ramon. Nag-play si Aguilar ng isang audio recording. Boses ni Carla Mendoza, ang tindera sa 7-Eleven. Para siyang desperadong humihingi ng tulong, paulit-ulit na yumuyuko habang nakikipag-usap sa telepono. Si Elena, sabi ni Aguilar, natakot siya sa pera. Hindi siya makapunta sa pulis mag-isa, kaya tinawagan niya ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya para samahan siya. Tumingin si Aguilar sa mga mata ni Ramon. Ang taong, yon, ikaw yon. Bumagsak ang mga balikat ni Ramon. Ang kanyang ulo ay tuluyang yumuko. Sige po, ikukuwento ko ang lahat. Nagsimula siyang magsalaysay. Ang tawag ni Elena. Ang takot nito, ang pag-uusap nila. Ang pagkahumaling niya sa 50 milyon dahil sa mga utang. Nagkita sila sa isang abandonadong lote sa C5. Nag-away sila. Nang akmang aalis na si Elena para pumunta sa pulis, kinuha niya ang tire iron sa ilalim ng upuan at pinalo ito sa likod ng ulo. Nang gumalaw pa ito, natakot siya at pinalo ulit. Dinala niya ang bangkay sa trunk. Ginamit ang dalang welding machine. Itinago ang taxi sa Bulacan. At kinabukasan, pumunta siya sa pulis para magsinungaling at iligaw ang investigasyon. Sinampahan ng kasong murder si Ramon Cruz. Kinagabihan, tinawagan ni Aguilar si Isabel. Miss Santos, may gusto po akong sabihin sa inyo. Sa opisina ng CIDG ipinaliwanag ni Aguilar, ang unang ginawa ng nanay ninyo noong gabing yon ay magdesisyong pumunta sa pulis. Natakot lang siyang mag-isa, kaya tumawag siya sa nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya para humingi ng tulong. Pero ang taong yon ang nagtraidor sa kanya. Napahagulgol si Isabel. Ang mga luhay tahimik na tumulo sa kanyang uniforme. Hunyo 2016, Quezon City Regional Trial Court. Puno ang courtroom. Si Ramon Cruz, nakaposas, ay nakayuko sa upuan ng akusado. Ang nasasakdal na si Ramon Cruz ay hinahatulan ng reklusyon perpetua basa ng hukom. Sa loob ng 11 taon, pinaranas ng nasasakdal sa pamilya ng biktima ang di matatawarang sakit at kahihiyan. At higit sa lahat, ang biktima ay humingi ng tulong sa kanya dahil sa tiwala. Ang pagtataksil sa tiwalang iyon ang pinakamabigat niyang kasalanan. Habang inilalabas si Ramon sa courtroom, hindi siya lumingon kahit minsan. Sa labas, itinutulak ni Isabel ang wheelchair ng kanyang ama, si Miguel. Sa loob ng 11 taon, nasira ang kalusugan ni Miguel dahil sa kahihiyan at pagdududa. Walang nagsasalita sa kanila. Itinaas lang ni Miguel ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng anak. Magkahawak kamay silang tumayo sa gitna ng lobby. Isang araw, bumisita si retired Major Leo Vargas sa bahay ni na Isabel. Yumuko siya ng malalim sa harap ni Miguel. Pumunta ako rito para humingi ng tawad. Ako ang may hawak ng kaso noong 2004. Nagpadala ako sa kasinungalingan ni Ramon. Hindi ko sinuri ang mga detalye. Patawarin niyo ako. Walang sinabi si Miguel. Iniabot lang niya ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Vargas. At sa katahimikan, tila may isang mabigat na bagay ang gumaan sa pagitan nilang dalawa. Ang peking milyon-milyon ay nakaselyo na sa loob ng evidence room ng PNP. Isang hapon, dumaan si Officer David Reyes sa lugar sa Port of Manila kung saan niya unang natuklasan ang kalansay. Pareho pa rin ang eksena, mga sasakyang nakapila para iluwas. Ngumiti siya at nagpatuloy sa paglakad. Sa taglamig ng taong iyon, isang bagong poste ng ilaw ang itinayo sa harap ng dating garahe ni Elena Santos. Nagsisilbi itong liwanag para sa mga taxi driver na hanggang ngayon ay pumapasada pa rin sa gabi. Ang kwento ni Elena Santos, ang reyna ng bukang liwayway, isang masipag na ina na pinili ang tama kaysa sa tukso, ay sa wakas, pagkatapos ng 11 taon, ay nabigyan ng hustisya at naibalik ang kanyang tunay na pangalan.